Hi mga kasari, welcome back to my channel. And for today's video mga kasari, pag-uusapan natin about sigarilyo. Ano ba yung mga dapat na ibenta natin sigarilyo at yung mga bawal ibenta na sigarilyo. And bibigyan ko rin kayo ng tips para maiwasan natin yung pagkakaroon ng batik-batik sa sigarilyo. Alam niyo yung mga singaw na tinatawag nila. So kung gusto mong malaman, just keep on watching. At kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa aking YouTube channel, please subscribe and click the notification bell para like ang updated sa mga videos na i-share ko. So ayun nga mga kasari, pamilyar ba kayo? Narinig nyo na ba na meron palang mga sigarilyo na pinagbabawal, yung hindi talaga pwedeng ibenta sa katulad nating mga sari-sari store owner. And of course, sa mga groceries din, hindi natin siya mabibili. So, sasabihin ko sa inyo kung ano ba yung mga ipinagbabawal na sigarilyo. Pero bago yon, ayan, familiar naman kayo sa mga talagang legal na binibenta natin na sigarilyo, which is yung Mighty, Camel, Winston, tapos meron pang nadagdag dyan yung Chesterfield, diba? Tsaka yung Camel, bago lang yan ni JTI. Ayan, yan yung mga legal na pwede nating ibenta. So, meron palang, last time, nag-deliver sa amin si JTI. Ayan, nakakatuwa kasi JTI na kami, direct na kami kay JTI. Ngayong year lang yun nangyari. So, dati kasi mga consignment lang yung pupunta rito. So, ngayon is mismong sila na. And meron silang pinakitang bagong packaging na naman ni Mighty. So, ewan ko lang, sabi nung iba is iba daw yung lasa. Pero hindi ko naman alam yun dahil hindi naman ako naninigarilyo. So, ayun, iba kasi yung packaging niya. Usually naman ganun sinasabi ng mga tao. Kapag nag-iba yung packaging, akala nila is nag-iba na yung lasa, porket nag-iba lang yung itsura. Pero yun nga, hindi naman natin malalaman kasi katulad ko, hindi naman ako naninigarilyo and sila lang naman ang nakakaalam niyan dahil sila yung gumagamit nun. So, pakita ko sa inyo kung ano yung sinasabi ko. So, ito mga kasari, yung mga bago nating nadagdag sa list ng ating mga Yossi. Itong si Chesterfield, ayan, isa to sa mga mura. And meron din siyang menthol nito. May black din yan, and itong si Camel. Ayan, meron din siyang menthol. So, grabe no, grabe yung mga sigarilyo ngayon as in, nag-evolve na din sila. Nadadagdagan na rin sila. So, dahil nga pamahal ng pahamahal yung sigarilyo natin, ayan, gumagawa sila ng sigarilyo na, which is abot kaya. So, ito yung mga sigarilyo na 6 pesos each. And ito yung bagong packaging ni Mighty, mga kasari. Ayan. Ayan, o diba, naging colorful na siya kasi yung dati niyang packaging is all green lang. Ito yun. Ayan, and ito na yung bago. So, ewan ko, sabi nila may difference daw, pero gano'n naman dati, nung ito ay binago, gano'n din yung feedback nila, na iba daw yung lasa. Pero ayun, mukha namang pareho lang naman, di ba? Ayan, so, ayun. Nagkaroon siya ng yellow na kulay, yellow na print. Ayan, ito. Yun, and, meron din akong na-notice kay Marlboro. Kapag inopen nyo si Marlboro, meron siyang coupon sa loob. So, ito mga kasari, hindi ko nakita yung aking coupon. Pero sige, magbukas na lang tayo. Ito si Marlboro. So, kapag inopen mo siya mga kasari, meron siyang coupon sa loob. Nasabi nila is, mananalo ka daw. So, ayan. Nakikita niyo yan. Ayan. Pero, tinry ko siyang gawin. Kaya lang mabusisi kasi marami siyang hinihingi. Nakakatakot naman kasi actually, napasok ko yung website niya. Ayun nga, scan to win, pero ang dami niya pang hinihingi eh. Nanghingi siya ng mukha mo, ganyan, para mabuksan mo yung website, ganun. Tapos basta ang daming process. So, hindi ko na siya tinuloy kasi nakakatakot. Baka kasi, alam mo na, uso ngayon yung mga hack. So, ayun, pero kung hindi naman siya mukhang scam, yan, kung ano kayo, may patient kayo para gawin to, ayan, ewan ko kung ano. So, ayan, i-scan nyo lang to. Ayan, i-scan nyo lang siya, gamit yung Google, may scan code doon, so i-scan mo lang siya. So, ang nakalagay dito is scan to win. So, pwede ka daw manalo. So, every Marlboro, meron siyang ganitong nakalagay. Nakalagay siyang ganyan. Ayan. So, di ba dati, ang kanilang pa-promo is yung mga code. Ayan, pwede mo siyang ipalit ng mga points, ganyan. So, ngayon is ito naman, yung mga coupon na ganito. Kay Marlboro lang yun, mga kasari. So, ayun, ang pag-uusapan natin ngayon is yung mga fake. So, maraming nabago, maraming dadagdag ng mga sigarilyo, pero marami ding mga fake na sigarilyong nagkalat. So, itong mga fake na sigarilyo na to is, kaya sila tinawag na fake. Actually, hindi naman talaga sila mga fake.
Hindi naman talaga sila yung hindi authentic. May mga brand name din sila, kaya lang ito yung mga smuggled na sigarilyo na hindi natin siya pwedeng itinda kasi hindi ito nagbabayad ng tax sa gobyerno. So ayun nga, bali ito yung mga smuggled na ipinapasok sa Pilipinas na prohibited to kasi nga hindi sila nagbabayad ng tax. So ito yung mga sigarilyo, yan ipa-flash ko sa screen para ma-familiarize kayo. Yung Carnival, New Orleans, Astro, Victor, Aguila, Soda. Ayan, tapos meron pang President. Actually, wala pa dito yung isa na sikat is yung Two Moon. Ayan, so ayan yung mga sigarilyo na talaga restricted dito sa ating bansa kasi hindi sila nagbabayad ng tax, mga smuggled to. So, dahil nga sa smuggled sila, sinasabi natin mga fake sila. Pero ang pinakasikat dito is yung Two Moon, mga kasari. Ito yung talagang hinahanap ng mga customer kasi super mura talaga nito. Actually, nakapagbenta kami nito noon pa, yung hindi pa siya sikat. So, nag-alok sa amin yan, ganyan. Noong una kasi hindi pa yung hinaharap ng mga tao. Kasi yung presyo niya as in, yung isang pakete niya is parang wala pang 100 pesos. Wala pang atang 50 pesos, ganun. So, pumapatak lang ang isang sigarilyo is nasa 3 lang, parang ganun. Super mura talaga niya, mga kasari. And, hindi siya fake. Hindi siya fake kasi ginamit siya nung tito ko. Okay naman daw siya. Kaya lang yun nga, katagalan, nung naubos na yun, nalaman nga namin na smuggled pala yung mga ganun. So, bawal. Restricted siya na ibenta ng mga sari-sari store. Pero may mga sa ngayon, dahil sikat na nga siya, may nagtitake risk na magbenta ng mga ganun. So kami, hindi na kami nagbenta nun kasi mahirap na mawalan ka ng lisensya. Ayan, so ang hirap na naman kumuha ng lisensya kay mga kasari. So, hindi kami nagbebenta nun. Pero yun nga, sabi ko sa inyo, yun yung mura. Siguro ang bentahan nun ngayon, 4 pesos to 5, mga ganun. Diba, laki ng difference. Baka nga 3 na lang yun sa iba. Basta ganun, sobrang mura talaga nun. Yun yung isa sa sikat na ipinagbabawal na sigarilyong hindi natin siya pwedeng ibenta sa isang sari-sari store. And itong mga kasari, bigyan ko kayo ng tips para sa mga batik-batik. Ayan, wala na kasi akong sample dito. Dinispose ko na siya. Pag ganun kasi may mga batik-batik ako, pinamimigay ko na lang siya. Ayan, so kung mapapansin nyo, minsan yung sigarilyo natin is nagkakaroon ng batik-batik. Yung batik-batik na yon, ayan, ito, clear naman to. Nagkakaroon siya ng mga kulay-kulay dito na brown, ganyan. Makikita nyo naman yun. Ayan, sa mga nagtitinda ng sigarilyo dyan. So, bakit ba nagkakaroon ng ganun yung sigarilyo? So, yung yosi natin kasi, kaya siya dinesign as may takip siya. Dapat is lagi siyang nakasealed. Ayan, lagi dapat siyang nakatakip dahil sumisingaw nga siya. So, isa sa tendency kapag sumingaw siya, nagkakaroon siya ng ganun. And, meron ding rason kung ba't siya nagkakaganon is luma na siya or matagal na siyang stock or expired na siya. Para maiwasan natin yung mga kasari, dapat is nakasealed nga siya. Ganito, kung wala naman kayong lagayan, make it sure na nakatakip talaga siya. Ayan, kaya siya meron siyang takip. Nakikita nyo naman, super tight ng kanyang takip. Na kailangan is nakaganon talaga siya. So, kadalasan mga kasari, ito yung mga sigarilyo na ayaw talagang bilhin or ayaw ng mga customer natin kasi nga singaw, pangit daw yung lasa. Ito rin ay masakit sa lalamunan. Yun yung mga naririnig ko sa kanila. So, pag ganun talaga is lugi ka na. Hindi mo na siya mabibenta. Ang pwede mo na lang gawin is ikaw na mismo gumamit kung naninigarilyo ka or ipamigay mo na lang siya. So, hindi na talaga siya mabibenta. Luging-lugi ka na pag, lalo na kung lahat is ganun. So, ang hirap. So, paano ba natin may iwasan yung ganun? So, una-una muna kaya nagkakaganon is either may singaw siya, stuck na siya, luma, or yung pinaglalagyan mo is nagmo-moist kasi yun. Once na nabasa siya mga kasari is yun din yung nangyari sa kanya, nagkakabatik-batik na siya after. So, paano ba natin siya may iwasan? So, kaya yung ating mga sigarilyo is talagang nakadesign siya na ganito yung takip niya is kailangan talaga is nakasealed siya. So, kapag ito ay nakatakip, hindi naman siya magkakabatik-batik. So, pansinin nyo, kahit na meron tayong mga may mga stock tayo ng mga sigarilyo na kahit hindi pa natin na-open is pag-open natin, gano'n na siya. Which is, yun yung mga stock na natin luma, mga gano'n, or expired na siya. May expiration itong mga kasari, pero syempre, matagal ang expiration ng sigarilyo. Years ang inaabot niyan, ilang taon din. Pero yun nga, kapag talaga na-stock siya, is nagkakaroon talaga siya ng gano'n. So, dapat, the best na gawin natin is, ng iba is inilalagay siya sa malaking garapon, doon nila inilalagay or inihihiwa-hiwalay nila kasi nga naghahawa-hawa daw ng lasa, ganon. Kung mental yung isa tapos yung katabi niya is hindi, nagkakahawaan na sila. So ganon, iba-iba yung lagayan, basta as much as possible kailangan is nakasealed siya, nakasara siya. Pero unlike sa akin dito, kasi to ang
Ang lagayan ko dito is naka-open lang siyang ganyan. Pakita ko sa inyo mamaya. Naka-open lang siya kasi hirap ako kapag nakagarapon siya. Maraming bumibili ng sigarilyo dito as in mayat maya. So, ang hirap naman bukas ka ng diba, garapon. Hassle. So, ang ginagawa ko is talagang naka-sealed lang siyang ganyan. Ayan. Nakasara siya. Make it sure na after may bumili is isasara mo talaga siya. So, ayun. Ang the best mong gawin para hindi magkaroon ng batik-batik kasi ikaw rin yung malulugi. Naranasan ko niya na buong halos kalahating sigarilyo. Meron pa akong hindi pa nabuksan pagka-open ko is ayun. Mahirap din mag-stock ng mga sigarilyo. Lalo na yung mga hindi fast-moving. Ito yung madalas na nagkakabatik-batik. Ayan. So, ayun. Yun yung tips ko para sa inyo. So, yun nga ang sharing ko for today mga kasari. Sana may napulot kayo. Ayan. Kailangan dun lang tayo sa legality. Dun lang tayo sa legal. Magbenta lang tayo ng legal na sigarilyo. And yun nga, para maiwasan natin yung mga batik-batik at hindi tayo malugi. Ayan. I-seal tight natin siya. So, sa mga hindi pa nakapag-subscribe sa aking YouTube channel, please subscribe and click the notification bell para laging updated sa mga videos na share ko.